Ipinagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang pagdinig hinggil sa mga manoy-manumalyan transaksyon sa lungsod ng Makati. Nananatili namang no-show ang isinasangkot dito na si Vice President Jejomar Binay. May ulat si Jade Miguel. Sa ikalawang pagkakataon, hindi dumalo si Vice Presidente Jejomar imbitasyon ng Senado sa pagdinig nito ukol sa mga alegasyong ipinaparatang sa kanya kaugnay ng mga transaksyon nito sa Makati. Matatanda ang muling hinamon ni Senador Coco Pimentel si Binay na dumalo sa naturang pagdinig upang marinig ang kanyang panig. Samantala, kaugnay naman sa mga ulat na nakaalis na sa bansa ang dalawang dummies ni Binay na sina Jerry Limlingan at Ebeng Baloloy, sinabi ng Bureau of Immigration na hindi pa raw ito nakakaalis ng bansa base sa kanilang travel record. As per the BI records, we have 4 entries under the name of Limlingan Herald. But based on our sources, the travel record pertaining to the person of interest here is born on April 11, 1942. And based on the BI records, he's in the country. His latest arrival is on October 17, 2003, and there's no subsequent departure. As for Mr. Baloloy Edviges Dueñas, who was born on October 17, 1950, his latest arrival in the country as per BI travel records is September 6, 2014, and he has no subsequent departure. Bagamat ito ang nakasaad sa kanilang record, hindi naman daw imposible na makapuslit ito dahil ang bansa natin ay isang arkipelago. As far as I know, our country is very porous. We have other avenues for exit and entry because we are an archipelago. Kaugnay sa kinaroroonan ni Baloloy na pag-alaman na kasalukuyang naka-leave ito, ngunit nakakatanggap pa rin nito ng sweldo. Mariin namang tinutulan ni Vicia Marie Aldon, head ng Human Resource Development Office ng Makati City Government, na hindi totoong may ghost employee sa City Hall. Pero tayo na si Ms. Ebeng Baloloy ay nasa payroll pa rin ng Makati City? Yes. Yes. Yes, Your Honor. So active employee siya? Yes, Your Honor. But she filed her early retirement already, Your Honor. Okay. Patungkol naman kay Limlingan, iniulat ng HUD-C kung saan siya ay nagtatrabaho bilang consultant noong 2010 na hindi na ito nag-report sa ahensya simula pa Setyembre noong isang taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.